Pangalawa, exercise honesty. Magsisimula tayo sanayin ng sarili natin sa katapatan. Ititrain natin yung ating sarili. Mahirap maalis ang isang bagay na nakasanayan na natin. Kaya kailangan din nating maging intentional na mag-practice talaga na maging matapat. Noong 2004, si Chelsea Richard ay nakaranas ng isang pagsubok sa kanyang honesty. Sa qualifying round ay sa second hole napunta yung kanyang tee shot sa madamong bahagi. At hindi niya napansin na ibang bola na pala yung nilalaro niya. At hanggang sa nasa third hole na siya, sa kanya na-realize yung pagkakamali. Ayon sa rules ay dapat ideklara niya na mali ang bola na tinira niya bago tumira sa susunod na hole. Kung hindi ay madidisqualify siya. So, huli na para itama yung kanyang pagkakamali. Kaya't mamimili na lang siya. Aaminin niya ang pagkakamali o ililihim na lang niya ito para makapunta siya sa finals. Alam mo, pinili niya sabihin ng totoo. Kaya na-penalize siya at eventually natalo. Nasira ang pangarap niya para sa senior season. Pero ang sabi niya, with my faith and with God, being honest was the most important thing to me. And that's what is going to advance on throughout my life. Being honest and making the right choices. Ang sabi niya, dahil sa pananampalataya ko sa Diyos, ang pagiging honest, ang pinaka-importanting bagay sa akin. At ito daw ang magsusulong ng buhay niya araw-araw, ang maging honest sa pagpili ng tamang choices. Ito ang tinatawag na pinapractice niya ang honesty. Hindi niya lang ito pinakinggan sa sermon, kundi pinapractice niya araw-araw. Bakit mahalaga ang kwentong ito? Hindi kasi madali maging honest, lalo na kapag malaki ang mawawalang kapalit. Halimbawa sa case niya, mawawala ang pagkakataon na mag-champion siya. Mawawala ang trophy, ang katanyagan. Maring inisip mo, kapag naging honest ako, mawawala ang aking trabaho, relasyon, reputasyon, o opportunity. Pero kaibigan, alalahanin mo na ang pagsasabi ng katotohanan ay laging may gantimpala ng Diyos. Nalulugod ang Diyos sa mga taong honest. Sabi sa Kawikaan 16:13, ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Alam mo, noong araw ay napaka-importante na katotohanan lang ang maibibigay na payo sa mga hari kasi ito ang magdidikta kung sila ay mapapahamak ba sa kalaban o hindi. Dito nakasalalay kung mas titibay ba ang kanyang kaharian o maraming tao ang nag-aaklas na pala laban sa kanya pero hindi niya pa alam. So hindi kailangan ng hari ang pambobola sa kanya para lang maging maganda yung usapan. Kundi kahit na medyo masakit ang katotohanan na sasabihin ng tagapayo sa kanya, naku, tatanggapin niya yon at malulugod siya dito. Ibibigay niya yung pagmamahal at respeto sa taong iyon. Kaibigan, ganito din ng Diyos. Malulugod mo siya kung ang lumalabas sa iyong bibig ay katotohanan. Makikita kasi niya ang totoong pagmamahal mo sa Kanya kung mas pinipili mo siya kaysa sa panandaliang pakinabang. Maaaring pinapangatwiranan mo ang pagsasabi mo ng excuses sa mga commitment mo at iniisip mo na maliit na bagay lang ito. Kaibigan, ito'y malaking bagay sa Diyos. Ang Diyos ay laging naghahanap ng mga taong tapat. Si Chelsea ay nawalan ng trophy pero nanatili ang kanyang integridad. Yung pastor na kinuwento ko kanina, nagkamal ng kayamanan sa panloloko pero nawala din ang lahat sa kanya. Ang tanong, ano mas mahalaga sa iyo? Alam mo, katotohanan ay hindi madali pero kung mas pahahalagahan mo siya, ay ito ang daan mo sa tunay na kalayaan. Masarap maging totoo at walang tinatago. Ang asawa ko, pwede niya gamitin anytime yung aking phone. Wala itong sekretong password. Wala itong bagay na hindi niya dapat malaman. May kalayaan ako, masarap sa pakiramdam. Pero nung hindi ko pa kilala ang Diyos, ay dalawang mine-maintain ko na cellphone. Yung isa ay sa pambababae at yung isa ay pang-uwi sa bahay. Pero may password. At doon sa aking cellphone ay meron akong app na nagtatago ng malalaswang video na hindi mo i-attempt na ipakita sa ibang tao. Stress na stress ako noon kasi anytime pwede namang i-bypass ang password o kaya baka maiwan ko na nakabukas. Palagi ako nagtatago kapag may tumatawag sa akin upang hindi malaman kung sinong kausap ko. Sobrang complicated. Alam mo, na-realize ko,
Mas masarap ang buhay ng may kalayaan at wala kang nililihim at wala kang taong niloloko. Tama ba? Kaibigan, tandaan mo ito, ang pagiging honest ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa rules, kundi ito ay pagpapakita mo din na buhay ang Diyos sa iyo. Yung tipong hindi mo kailangang i-announce na ikaw ay Kristiyano kasi nakikita na nila ito sa iyo, ang pagiging tapat. Kaibigan, ang pagiging tapat ay nagsisimula sa puso. Ito ay internal honesty. Simulan mo suriin ang motibo mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo. Gaya ni David, bagamat alam natin na sinabi ng Diyos na si David ay malapit sa puso niya. Naku, tignan mo, ang gustong ipagawa ni David sa Diyos. Psalms 139:23, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Grabe, hindi iniisip ni David na mature na ako. Di ko na kailangan magsuri sa puso ko. Hindi, alam niya na madaya ang puso at ang isip, naku, palaging under attack ng dyablo. Alam mo, parang sinasabi ni David, Lord, suriin mo ang iniisip ko at nasa puso ko at sabihin mo ito sa akin kung may mga bagay ba akong ginagawa na hindi tama sa iyong paningin. Lord, nagsasabi ba ako ng totoo o nagpapa-impress lang ako? Lord, honest ba ako sa sarili ko at sa ibang tao o may inaalagaan lang akong image na hindi naman talaga ako yon? Ang mga ginagawa ko ba ay para sa karangalan mo o para lang sa aking pride? Kasi kailangan maganda ang tingin sa akin ng ibang tao, kaya kailangan ko magsuot ng maskara. Lord, anong kailangan ko i-confess at isuko sa iyo? Nag-exaggerate ba ako ng istorya pag nagkukwento para lang mapabilib ko mga tao? Inaamin ko ba ang aking kasalanan kapag may nagko-correct sa akin? May kasinungalingan ba ako sinabi at hindi ko pa nako-confess sa iyo? Pati sa sarili ko ba, hindi ko inaamin yung aking kasalanan? May dinadaya ba ako sa trabaho, eskwelahan, relasyon at pinapangatwiranan ko pa ito? May mga sikreto ba akong tinatago na gusto mong ipagtapat ko sa iba? Lord, ano mga kasinungalingan ang ginagawa ko dahil sa takot at pride? Sa halip na magtiwala ako sa iyo, Lord, manhid na ba yung puso ko sa pandaraya at baliwala na sa akin ang aking integrity? Kaibigan, iwasan mo ang half-truth. Ang half-truth ay hindi truth. Ito ay kasinungalingan. Huwag mo sabihin, maganda ang kotse na binibenta mo tapos may lihim pala itong sira na hindi mo sinasabi. May leak pala ang langis nito. O kaya sinasabi mo, maganda ang pintura pero hindi mo sinasabi na may bangga pala siya. O kaya, papaalam ka sa magulang, magre-research lang po kami sa bahay ng kaklase ko. Pero, hindi mo sinasabi na pagkatapos pala ng research nyo, ay may iba pa pala kayong lakad. Half-truth, pero ito ay lie. O kaya, nasanay ka na nag-exaggerate. Grabe, ang daming tao kanina sa tindahan. Yun pala, lilima lang. O kaya, sinasabi mo, ako lang naman ang gumagawa sa grupo namin. Sa akin lahat nakaasa, pero marami pala kayo at lahat ng member may participation. Naalala ko tuloy sa korte, pag may hearing, palaging binabanggit, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Grabe, hindi sinasabi doon na half-truth and nothing but half-truth. Hindi. Kaya kaibigan, exercise, honesty. Hingi ka ng tulong sa Diyos at practicein mo ito araw-araw. Tawagin mo na ang kasinungalingan sa totoong pangalan niya. Anong pangalan niya? Kasinungalingan. Huwag mo sabihin na white lie lang naman. Para naman sa ikabubuti ng lahat. Hindi naman masama eh. No. Tawagin mo siyang kasinungalingan at kasalanan. Ang sabi ng Diyos, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit, nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Inulit dito sa talata kung gaano nasusuklam ang Diyos sa kasinungalingan. Bakit? Kasi ang pagsisinungaling kontra sa kanyang kalikasan. Siya ay banal at hindi nagsisinungaling. Sabi nga sa Tito 1:2, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. At ito pa, sabi ng Panginoong Hesus, siya ang katotohanan. Sabi sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaibigan, kung ikaw ay anak ng Diyos, marapat lang na totoo ka sa iyong mga sinasabi at maaasahan. Bakit? Kasi ang tatay mo sa langit
ay hindi nagsisinungaling at siya ay katotohanan. Wag mo sabing, a-attend ako, yes, pupunta ako dyan. Pero pagdating ng araw na yun, wala ka. Kung sinasabi mo na anak ka ng Diyos, exercise honesty at malulugod ng iyong Ama sa langit. Kung mag-sign ka ng contract, kailangan mo sundin ito. Kung nangako ka ng isang bagay, kailangan mo itong tuparin. Ibigan, exercise honesty. Si Sang Xie, isang mahirap na taxi driver sa Shandong Province. Naku, nakakita siya ng $28,000 na naiwan ng isang foreigner na naging pasahero niya. Mahirap ang buhay ng kanyang pamilya. Kumikita lang siya ng $15 kada isang araw. Kaya pinupwersa siya ng mga kaibigan niya. Sabi nila, tago mo na lang yan. Wala namang makakaalam. Unahin mo pamilya mo. Tapos ito pa mahirap. Ang hirap magbalik, ang hirap hanapin nung tao na pagsosolian niya. Kasi hindi naman niya kilala yon. Pero sa kabila ng mga balakid na ito, nagdesisyon siya na ibalik ang nakita niyang pera. Makalipas ang 3 araw ng paghahanap, ay nagkita sila ng may-ari ng pera. Alam mo, sabi niya, hindi akin to. Kapag tinago ko, mawawalan ako ng respeto sa sarili ko. Hindi yun mabibili ng pera. Alam mo, dahil sa katapatan niya, nawalan siya ng kita ng 3 araw. Dahil hinanap niya ng hinanap yung may-ari ng pera. Pinagtawanan siya ng mga tao. Ang tawag sa kanya, walang isip na driver. Pero hindi niya ito pinansin. Binigyan naman siya ng businessman ng 1,500 na reward. Pero alam mo, ginawa niya, i-donate niya sa charity. Grabe! Ginawaran siya ng gobyerno bilang national moral model. Kumalat ang kwento niya at naging inspiration sa Be Like Zhang movement sa China. Nawan tanong, bakit kalugod-lugod ito sa Diyos? Una, pinili niya ang integridad kaysa kayamanan. Pangalawa, minahal niya ang kanyang kapwa kahit pa nga foreigner lang ito sa kanilang bansa. Sabi sa Leviticus 19:35-36, huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Kaibigan, sino ang kayo sa talata? Sila ang Israel na niligtas ng Diyos. Sila ang mga taong nakasaksi kung paano ang Diyos ay magbigay ng judgment sa Ehipto upang sila'y makalaya. Nasaksihan nila ang iba't ibang himala, lalo na yung paghati ng Diyos sa dagat. At ngayon, dadalhin sila sa lupang pangako ng Diyos. Pero, kailangan nilang ipakita ang kanilang pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng hindi pandaraya sa kapwa. Then, sabi sa susunod na verse, ang inyong timbangan, kiluhan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangan walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Bakit pinaalala ng Diyos na ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto? Kasi para maalala nila na mahal sila ng Diyos at kung niligtas sila sa Ehipto, ay ano pang kakailanganin nila sa buhay na hindi ibibigay ng Diyos? At tayo din naman, sa panahon ngayon, kung sinasabi nating anak na tayo ng Diyos, hindi mo na kailangan mandaya sa trabaho, negosyo, at iba pa. Bakit? Kasi kung yung pinakamalaking pangailangan mo, yung kaligtasan ng iyong kaluluwa, pinigay na ng Diyos, wala na siyang hindi kayang ibigay sa'yo.